Ibaba niyo po si Nene. Ali, ibaba niyo po si Nene. Anak niyo po siya. Nanay, gisingin niyo po si ate. Para hindi ng tulong kay tatay. Baka dumating na yun. Ha? Oo. Pambihira naman tong ate mo. Ngayon pa nawala ng malay. Napakaduhan. Kaya lang naman kay Nay. Sasakmalin naman kayo ng aswang. Hindi naman kayo makagalaw sa takot. Ano hindi makagalaw sa takot? Hindi niya ako nawala ng malay. Hindi kagaya nitong ate mo. Sige pa rin sa pakiusap si Inday. Nabitawan na si Nene. Pero umangal pa rin ang ina nito. Nawala na talaga sa katinuan. Hanggang sa bigla na lamang itong tumakbo. Dala ang bata si Nene na umiiyak at tumahingi ng tulong. Mabilis na sinundan ni Inday at Taling ang aswang na may dala kay Nene. Uy, Taling! Bumalik ka dito! Paya! Naku naman! Hinabol pa yung aswang. Anong gagawin ko? Linda! Gising! Gumising ka dyan! Minibig na araw ngayon na sila parang magising. At nagising na ito nang nagulat pa. Aswang! Lumayo ko sa akin! Anong aswang? Gusto mo bang saklungin kita? Ako nanay mo. Ano ba? Mahal? Kayo po ba yan? Pasensya na po. Si Taling. Nasaan na? Ayun na. Umalis ka sila. Kasama sa kanila. Lumayan ka na dyan. Sundan natin. Baka mapahamak ang kapatid mo. Bumangon na nga si Linda. Para sana sundan ng kanilang tatay na pero sakto sa pagbangon ni Linda ay dumating na ang kanilang tatay na tumatakbo at dalang itak nito. Mabilis ang tumakbo sa Linda patungo sa direksyon kung saan tumakbo si Natalie at Inday. Gamit nito ang matya na nagliliwanag sa kanilang asul na nagbibigay sa kanilang direksyon. At ito din pala ang nagbigay ng babala sa kanya. Kaya nagmadalinto at iniwan na lamang ang bangka dahil ilan na nangyayari ang dalawang sa kanyang pamilya. Samantala sa mga bata niya dahil sinigyan na pinsala ng tulang ng aswang ay nabago lamang